Dear teachers, ito lumabas kahapon eh. Alam niyo magandang balita ito, no? O magandang development ito, no? Para sa loan moratorium. 'Di ba kung natatandaan niyo, no, si Attorney Edson Byron C ng Undersecretary for Finance. USEC pala siya, no? 'Di ba siya yung nasa kapuso mo, Jessica Soho? Oo, isa siya doon eh. Kasi parang nakamit niya doon yung sila Sir Benjo Basas at yung apat na teachers. Di ba? Nandun siya eh. Pumunta siya ron sa GMA7. Ngayon, ang maganda rito, tingnan niyo, basahin niyo to. DepEd Philippines. Legit naman to. Kaugnay ng inilabas ng memorandum ng Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa regulatory relief measures in relation to the declaration of a state of national emergency. Ayan. Nagsagawa ang Department of Education DepEd ng consultation meeting sa pangunguna ni OIC Undersecretary for Finance Attorney Edson Byron C ng Office of the Undersecretary for Finance kasama ang ilang DepEd accredited banks. Ito yung mga PLI. Tinalakay sa nasabing pulong ang mga programa at inisyatiba kabilang ang pag-aaral sa pagpapatupad ng loan moratorium. So yung mga umaasa yung mga gusto ng moratorium, ako gusto ko rin moratorium. Kaya lang wala pang linaw kasi wala pang direktiba eh. Gustuhin man natin pumunta sa region, kaya lang walang malinaw na basis eh. Walang black and white. Pero ito, medyo magandang magandang developments to. Probably, baka dapat maglabas ang DepEd ng direktiba. Direktiba na para sa loan moratorium. So, nag-aapila tayo kay USEC Attorney Edson Byron C na sana po maglabas po ng direktiba para dito sa loan moratorium. Kasi hanggat wala po kasing direktiba na black and white, hindi po kasi susunod yung mga private lending institution eh. No? So magandang magandang balita ito at magandang development ito para sa loan moratorium. Na sana sa lalong mabilis na panahon, sa lalong madaling panahon. So, dear USEC, alam ko po na mabait si USEC kasi pinuntahan niya yung mga guro sa GMA7. Diba? Sila Sir Benjo Basas. Alam ko po, nandun po kayo sa GMA7 at narinig nyo yung mga guro natin. So, napakagandang aksyon po ito ng DepEd, Sana para sa mga guro na kahit paano maka-relieve sa financial crisis nila. Sa financial difficulties at kami din po naman, So sana po ang hiling natin kay Attorney Edson Byron C ng Office of the Undersecretary for Finance, sana po ay maglabas na ng moratorium directive para sa PLI ang ating DepEd, ang ating ahensya, na para maging basis ng implementation ng moratorium. Kasi po, ang nababasa lang natin ay puro post statement, ng BSP. Pero, hindi naman po ma-implement dahil wala namang black and white na kautusan yung mga PLI. At yan din po yung gustong mahawakan ng mga private lending institution. So sana po sa lalong mabilis na panahon po. Sa lalong mabilis na panahon, sana makapaglabas ng moratorium directive ang DepEd. Kasi po may basihan na po kayo na po ang nagsabi na ang basihan nyo yung BSP memorandum, regulatory relief measures in relation to the declaration of a state of national energy emergency. Nabubula. So sana po. So meron na palang black and white na memorandum. Kaya lang yung implementation kasi
ng PLI ay didepende yan kung ano ang interpretation Kasi didepende yan kung ano yung interpretation ng DepEd. Pero seemingly, advance input o heads up na ini-interpret na ng DepEd yung kautusan ng moratorium. Yun ang kagandahan nito. Kaya sana, ang inihiling na lang natin kay Yusek Edson, Attorney Edson. Karamihan ng mga Yusek dyan ay si Yusek Fatima ay isang attorney rin, no? Sana po magkaroon na ng direktiba para sa moratorium na susundin ng mga PLI. Ano po? At ngayon, pag meron ng direktiba sa PLI, ang gagawin ng region, i-withhold yung bayad natin doon sa mga PLI at ipapasok yan sa mga ATM account natin. So, at least para tayong sumasahod ng buo. Ganun yan. So, maraming salamat po, Yusek Edson Byron C., Office of the Undersecretary for Finance. Sana po, sa lalong mabilis na panahon po, no? Maraming salamat po sa inyo.